Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung ano love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections nito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig na nais yung iparating sa amin. Spirit guys, send me messages. Anong life, guidance, and connections na nais yung ipabatid sa amin. Ten of Cups, the Sun, Chariot, Tower, the World, Ten of Pentacles, Ace of Wands, Death, Six of Swords, Two of Cups, Page of Cups, Queen of Cups. Usog natin. Lumabas yung dalawang 10. 10 of Cups and 10 of Pentacles. Napakagandang energies kapag lumalabas ang 10 of Cups and 10 of Pentacles. Especially sa love reading. Tsaka yung 2 of Cups. Yan. So, maari kasi that you were from a, sabihin natin, broken, failed relationship. Kasi nandito yung the Tower M. Siguro sobrang tindi ng pinagdaanan mo sa nakaraan mo na relasyon na kung saan parang yung sarili mo mismo wasak na wasak. Puso mo sobrang nawasak, yung pagkatao mo sobrang nawasak. Pero ang maganda dito, napakalaki ng idinulot sa'yo ng pangyayaring yun sa buhay mo. And you transform into someone who is stronger, wiser, braver. Diba? Ito yung death card dito, ibig sabihin sa mga bagay na natutunan mo do sa failed relationship na yon, makes you more stronger para lumaban pa sa hamon ng buhay. Totally nakapag-move forward ka na doon sa taong yon, sa nangyari sa'yo. Kaya naman, you transform into a stronger person. Ang maganda dito, napakaganda ng energy because there will be someone, Ace of Wands, who has yung fire na nag-i-ignite. No, yung bagong pag-ibig na meron talagang matinding ignition of fire of love na darating sa buhay mo at maaring makilala mo yung taong to from a long distance or if you travel sa isang lugar na kung saan, sabihin natin malayo, pwedeng sa ibang bansa o pwede rin naman same country pero different place. Makikilala mo tong taong to at malakas ang energy dito na ang taong ito ay hindi mo kalahi. No? Magkakamabutihan kayo ng taong ito. Magiging kayo talaga. Because nandito yung yung damdamin eh.
meron talagang feelings para sa'yo 'tong taong 'to at ang maganda dito, ano man yung magiging struggle ninyo sa inyong relationship, inyong mapapagtagumpayan 'yan. Because maybe you have learned something from your past and that person also is mature enough to handle relationship, magiging kayo, pakamamahalin mo ng husto 'tong taong 'to. Dahil mararamdaman mo rin naman sa kanya yung talagang love na hindi mo naramdaman do'n sa nakaraan mong relasyon. Very positive ng vibes dito, yung the sun dito, ibig sabihin niyan, no, yung flame diyan, tapos yung white horse and yung nakasakay do'n ta's naka-white, it means purity and positivity. Kaya napakaganda ng inyong magiging relasyon. At it will lead you into Ten of Cups. Yung Ten of Cups na yan, ito yung flower na yan, no? Yung overflowing joy and love. At pagbibuild kayo ng family together na punong-puno ng pagmamahalan, itong taong to sobra. Mararamdaman mo na mahal ka ng taong to. At dahil doon, magiging maganda inyong samahan, magtutulungan kayo, nandiyan yung suporta, at uunlad ng husto ang inyong pamilya. Ten of Pentacles, oh. Ibig sabihin dyan, talagang hindi lang sa love, kundi sa wealth. Maunlad na pagsasama, maunlad na kabuhayan. At yun ang idinulot sa iyo when you move forward from a toxic relationship. Na kahit, at saka yung kahit na grabe yung pagwasak sa pagkatao at sa puso mo, 'di ba? Bumangon ka doon sa pagkakadapang 'yon. Eventually, you become stronger person at doon ibibigay naman sa ni universe o ni God someone na talagang merong pagmamahal sa iyo. You will share the same feelings together. Napakaganda ng kasi maaring makikita rin ng mararamdaman din pakikita ng taong to yung kabutihan mo at saka mararamdamin din ng taong to na honest ka, no? Yung you are not pretending to be someone, you are just being honest and sincere. Kaya naman tong taong to, ganun din yung ipapakita sa'yo at sobra-sobra pa yung pagmamahal, pag-aaruga na isusukli niya sa'yo. At mapapamahal ka ng husto sa taong to. At ito, kasi yung Ten of Pentacles dito, in all aspect of relationship, diba? Abundance to. Abundance of love, of wealth, of wellness. And happy kayo talaga. You are building your family. Nandiyan naman talaga mga struggles. Minsan, di ba, minsan may mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan. Pero ang maganda dito, nare-resolve ninyo agad At unti-unti kayong bumubuo ng inyong pamilya na nagtutulungan kayo. Nandiyan yung compromise, nandiyan talaga yung communication, yung understanding, yung support. Yun ang pinakamahalaga kapag dating sa isang relasyon. Kaya naman, masasabi ko that you are blessed with this new love. Huwag kayong matakot, again, or palagi kong sinasabi o sa mga nakaraang mga reading, huwag kayong matakot kung mawala sa isang taong hindi nyo nararamdaman na minamahal kayo. Kasi yung, lalo na yung iba, minamanipulate lang kayo. Sasabihin, hindi na, wala na kami noon. Lalo na kung third party yung pinag-usapan, wala na kami noon. Pero ang totoo, sila pa rin. Diba? Niloloko ka lang paulit-ulit, minamanipulate ka lang, paulit-ulit na pagsisinungaling sa'yo. Layuan mo yung ganong klaseng tao. Have respect to yourself. Huwag mong hayaang paulit-ulit kang tapakan yun. Huwag kayong matakot na kumawala sa ganong klaseng relasyon. Because there will be someone who deserves your love and deserves the kind of life. You deserve the kind of life, diba? From someone na talagang nandyan para mahalin ka ng tunay. Respetuhin ka at
pagpakaalagaan ka. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.